Okay, good morning po. Bago tayo mag-start, mag-pray tayo. God, salamat po sa pagkakataong muli. Narito muli tayong lahat. Sasamba at pupuri sa iyo at tataas ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Ama, sa loob ng 45 minutes, tulungan mo po kami na mai-focus po namin ang aming puso't isipan sa aming pag-uusapan ngayong araw na ito. Tulungan mo po kami, Ama, na bigyan namin ng pansin ang iyong salita at itulong mo sa amin kung paano po namin gagawin ang mga bagay na ito. At muli, Ama, sa ang aking kahilingan ay tulungan mo po ako na ma-deliver po ng maayos ang topic na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Yeso Cristo, aming Panginoon. Amen. So, sana nagkakarinigan tayo ngayon. Okay. Si Jana, binigay sa akin yung topic na disciple love sacrificial. So, unang tanong ko, ano ba to? Kasi nga, pag, pag-uusapan mo yung ganitong topic, hindi mo siya pwedeng ito lang sa isa. Ano kaya yung pag-uusapan namin when we talk about love sacrificially, no? Kasi para bang, ano mo yung isipin mo na, ano nga ba ang disipulo? Ano nga bang ginagawa nito, no? Ito, inuuna ba nito yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili? Handa ba itong magsakripisyo ng oras, lakas, ano pa man, pera o kaginawaan para sa Diyos at sa kapwa? I mean, nagmamahal ba ito ng kahit mahirap o walang kapalit tulad ng ipinapakita ni Jesus Christ? Di ba? Yun yung pwede mong maisip. Pinapatawad ba nito yung mga taong nakasakit sa kanya? O tinutulungan ba niya yung nangangailangan kahit may sariling pinagdaraanan? Naglilingkod ba ito sa simbahan o komunidad nang hindi naghahanap ng papuri o kapalit? Yan yung naiisip ko rito pag nung binigay sa akin ng ni Jana yung salitang pag-uusapan natin na disciple love sacrificial ano? Pero yun, di ba napakarami mong pwedeng isipin pag-uusap. Sabi ko nga, i-define ko na lang ba ito, tapos kukuha ko ng mga scripture sa Bible, pero hindi yun. Tingnan natin kung ano nga ba talaga yung aksyon na dapat gawin ng disciples love sacrificially, no? Sa madaling salita, parang kung isipin mo, yung tunay talaga na alagad ni Jesus Christ, nagmamahal ng buong puso Nagmamahal siya ng buong lakas, nagmamahal siya ng talagang buong oras, o kung ano man yaman niya, handang magsakripisyo, makatulong para sa pagmamahal niya sa Diyos, no, at sa kapwa. Gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ, di ba? Yan yun Kaya alam nyo, yung goal natin o yung kahit medyo mabagal tong mga pinag-uusapan natin. Pero systematic siya Yung systematic ko natin pag-aaral natin dito sa Mark of a Disciples na kung saan nakailang topic na tayo, 4 na topic na tayo, no? Hindi lang yan para kasi may mapag-aralan tayo linggo-linggo. Ginagawa natin ito dahil ito yung paraan ng Diyos upang ipaalala sa atin yung kanyang katotohanan at tulungan tayong mamuhay bilang mga taong binago ng kanyang dakilang awa at handang maging buhay na handog, di ba? Sacrifice, a living sacrifice para sa Diyos. Kaya gusto ko kayong hikayatin, no, ngayong araw na ito o ngayong buong linggo dito, nabalikan ninyo yung mga talatang na pag-aralan natin pagmula nung sa umpisa, no, ng series na ito. Baka makatulong ito sa inyo. Kasi yung isang bagay na makakatulong sa akin, kasi minsan ako kumukuha ko ng mga journal, no? O ng journal. Sinusulat ko mismo yung mga verses. Tapos ginagawa ko yun habang nakabukas yung Bible ko. At may hawak na journal, no? Dahil nakakatulong yun para bumabagal na kasi ako Mapapansin ko yung bawat salita at mas maaalala ko yung mga yan, ano? Kaya yung layunin ng ganitong klaseng ginagawang pag-aaral natin ay para maalala natin yung mga ito. Di ba? Maaaring hindi nyo maisaulo ang lahat, pero gusto kong maalala nyo yung mga yan. Gusto kong maalala ang mga ito. No? Dahil ang mga bagay na pag-uusapan natin, talagang habang tayo ay nasa
ito yung mga bagay kasi na napapagkailangan, di ba yung pag nasa harap ka ng hapagkainan, kasama mo yung pamilya, pwede yung pag-usapan yung mga bagay na natutunan niya. Halimbawa, kung ito yung mga bagay na gusto nating maalala. Halimbawa, kung nagmamaneho ka, alam mo, may nangyayari talaga sa highway, no? At pwede mong masabi sa sarili mo, ay, kailangan ko pala maging humble dito. I mean, kabuotan ko pala yung masama at panghawakan ko yung mabuti, di ba? At gusto nila rin natin tulungan yung ating mga anak at yung mga susunod na henerasyon na maunawaan ko ano ibig sabihin talaga ng, halimbawa, yung maging tapat at mapagmahal sa isa't isa bilang magkakapatid. At kung paano natin pagsisikapang higitan, di ba naalala niyo segment 1 ng topic na ito o yung series na ito, yung kung paano tayo mag-uunahan sa kompetisyon ng pagpaparangal sa bawat isa. 'Di ba kapag nagsimula, halimbawa kapag nagsimula ng mag-away yung magkakapatid, sasabihin niyo, "Oh, meron akong isang away na gusto niyong pwedeng pag-awayan?" O kaya kompetisyon, o sige, ganito, sino yung unang magmamahal sa isa't isa? 'Di ba magandang kompetisyon 'yon? Tapos sasabihin ng isang bata, "Ako," at sasagot naman yung isang bata, "Hindi." Sasabihin naman, "Hindi, hindi ako." I mean, kapag nagkaaway sila, kung sino ang mas gustong magmahal sa isa't isa, nasa tamang direksyon sila eh. Hindi ko alam kung paano eksakto gagawin yan sa buhay ninyo, pero alam kong naiintindihan niyo yung gusto kong sabihin. At sa tingin ko, no, ito rin yung mga bagay na maaari nating ipanalangin eh. Habang, halimbawa, habang sinusunod mo yung mga beses ngayong araw na to, no, maaari din yung ipanalangin yung mga yan. Ano, halimbawa, sabi nga sa Bible, ang nagbibigay ay dapat magbigay ng may kagalakan at bukal sa puso. I mean, habang sinusulat mo yan, maaari mong sabihin, Panginoon, tulungan mo ako magkaroon ng pusong masaya, to speak with grace, ng nakaraang linggo, tulungan mo ako maglingkod ng may kagalakan at hindi yung, nako, kailangan ko na naman pala itong gawin. Di ba? Maaari nating ipanalangin yung mga bagay na yan. I mean, di ba? Pero tandaan niyo yung meaning ng love sacrifice at disciple love sacrificial eh. Kasi baka hindi niyo maintindihan itong pag-uusapan natin, no? Kung hindi niyo tatandaan yan. No? Pero bago tayo pumunta doon sa ating text, no, gusto ko muna kayong tanungin ng dalawang bagay. Dalawa lang to, hindi tatlo. Una, huwag niyo sagutin ito base lang sa sagot na sa tingin niyo ay gusto kong marinig. Sagutin niyo ito ng buong tapat. Unang tanong, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay totoo at naglalaman ng mga salita ng Diyos? Ulitin ko naniniwala ba kayo na ang Biblia ay totoo at naglalaman ng mga salita ng Diyos? Oo o hindi? Pangalawang tanong, Oo. gusto ba niyong magkaroon ng buhay na pinagpala, a blessed life? So ang kabaliktaran niyan ay buhay na isinumpa. So gusto niyo bang magkaroon ng buhay na sinumpa ba? Siyempre ayaw. Gusto niyo bang magkaroon ng buhay na magpinagpala? Yan yung dalawang tanong. Diba? Hindi ito patibong na tanong. Pero gusto kong magsimula tayo ngayon dyan, ngayong umaga dyan. Dahil mahalaga ito sa pag-aaral natin ngayon. Naniniwala ko na ang Biblia ay totoo. Naglalaman ng salita ng Diyos. At mapapagkatiwalaan. At gusto kong magkaroon ng buhay na pinagpala. Gusto kong magkaroon ng buhay na kumikilos talaga. Nakikita ko ang Diyos sa buhay ko. Kaya gusto kong magsimula sa verse 20, Acts 20, 35, verse 35b. Sabi diyan. Sabi diyan, ito yung kung saan kinikwento ni Paul yung isang turo ni Jesus Christ na kabisado na nila nung araw pa at alam kong kabisado nyo na rin to hanggang ngayon. Sabi diyan, alalahanin niyo ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi. Sabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Ang sabihin natin sabay-sabay. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Okay? So si Jesus Christ mismo ang nagturo na higit mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ito yung pagpapala. I mean, alam mo yung, tanungin ko kayo, pagpapala din ba yung tumanggap ng mga bagay?
Aba, siyempre naman, oo. 'Di ba, yung makatanggap ka ng isang bagay, tama yan ano, siyempre okey yan ano, pero sinabi ni Jesus Christ na mas malaking pagpapala ang magbigay kaysa tumatanggap. So kaya ngayong umaga, kung naniniwala ako na ang Biblia ay totoo at naglalaman ng salita ng Diyos at dahil gusto ko magkaroon ng isang buhay na pinagpala, I mean susuluin ko mismo yung verses na ito at sasabihin ko, "God, tulungan mo akong maniwala na totoo ito. Tulungan mo akong maniwala dito kahit salungat ito sa maaaring iniisip at nararamdaman ko at salungat sa sinasabi ng mundo. Tulungan mo akong maniwala na ang tunay na pagpapala ay matatagpuan sa pagbibigay, sa paglilingkod at pamumuhay para sa kapakanan ng alin? Ng sarili mo ba? Ng iba. I mean, di ba naalala niyo yung Romans 12:12? Kung naalala niyo pa, magalak, sabi doon, nandiyan naman siguro sa harapan niyo, magalak sa pag-asa, magtiyaga sa kapighatian, at maging matapat sa panalangin. Lahat tayo ay naniniwala sa katotohanan tungkol sa darating na kaharian ng Diyos, di ba? At kapag bumalik si Jesus Christ, magkakaroon tayo ng kapayapaan at magkakaroon ng katuwiran, ano pa, katarungan. Pero sa ngayon, hindi pa naman tayo namumuhay sa mundong yan, di ba? I mean, hindi pa, di ba? Pero namumuhay tayo ngayon sa isang mundong puno ng problema, puno ng pagsubok, kapighatian. Kaya anong gagawin natin habang hinihintay natin ang araw na yan? Sabi sa Bible, manalangin tayo, darating ang kaharian. At habang hinihintay natin yan, may mga pagsubok, kaya kailangan natin manalangin. At may isang bagay akong napansin dito itong mga nakaraang linggo sa pag-aaral habang pinag-aaralan ko ito, itong pagkaharian ng Diyos. Meron talagang, meron talaga para bang kawili-wiling pattern dito sa New Testament. Yung kapag merong verses tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ sa pagdating ng kaharian ng Diyos, kadalasan kasunod nito meron siyang malinaw na panawagan na mamuhay tayo sa isang partikular na paraan. Para bang gustong ipakita sa atin yung mga halimbawa kung paano tayo mabubuhay. Sabi diyan sa Hebrews, nandiyan sa harapan niyo yung Hebrews chapter 12. Kung gusto niyo magbukas ng Bible, ewan ko kung nalimutan niyo na magdala ng Bible, may challenge ata si Jana sa inyo tungkol yan. Sabi sa Hebrews 12 verse 25, kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Verse 25. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakakaligtas sa parusa. Kano pa kaya kung tayo tatangging makinig sa magsasalita mula sa langit? Diba? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag ng nagsasabi nga, alisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian, hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy. Tingnan niyo to Tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Sinasabi sa atin ng verses na ito, na bago at sa pagbabalik ni Kristo, mayayanig ang mundo at ang lahat ng bagay na hindi mananatili magpakailanman ay guguho o ang lahat ng mga bagay na pansamantala. Pero ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian hindi kailanman lilipas, di ba? At ang kanyang kaharian ay ano? Magpakailanman. I mean, mayayanig at guguho ang mga kapangyarihan ng mundong ito. Pero mananatiling matatag ang kaharian ng Diyos. Sinasabi, di ba sa Daniel, ang kaharian ng Diyos, kung naalala niyo pa, o kung maalala ko pa rin, ay yung kaharian daw ng Diyos ay parang isang malaking bato na na dumating, ano pa, dumurog sa lahat ng bagay sa mundong ito. At pagkatapos, ang batong daw na yon ay naging isang bundok at pinuno ang buong mundo. Imagine mo yun, at kung hindi pa sapat yung matinding yan, pinapalahan tayo na mamulat dito sa Hebreo. I mean, na pinaalalanan tayo dito sa Hebrews, na yung ating Diyos ay hindi, para bang hindi siya isang munting
ano yung kuneho na nakaupo lang sa tuktok ng bundok. Sabi dito siya yung apoy na tumutubo, no? Yung kaya kapag binasa mo yung talatang ito yung mga verses na ito, talagang sasabihin ko sa inyo, mapapawaw ka. Parang darating ang kaharian, wawasakin ang lahat ng kasamaan, mayayanig nito ang kapangyarihan ng mundong ito. Ang Diyos ay apoy na tutukol, na tumutupok. Sa Hebrews 13:1, kasunod na ito, sabi, pat, biruin mo yung pattern nito. Di ba nabasa natin lahat yan? yung verse 25 hanggang 29, sapagkat tunay nga ang ating Diyos, ang apoy na tumututok. Tapos sasabihin niya sa kasunod na chapter o kasunod na verses, kasi Hebrews 13 na kasing kasunod, verse 1, sabi niya, yung kasunod niya, anong gagawin niyo? Para bang Verse 1 sabi, patuloy kayo magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Ang Diyos na tumutupok, ang tutupok. Tapos bisag na sasabihin niya, patuloy kayo magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palagi magbukas ang inyong mga tahanan. Tingnan niyo to. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ibang tao noon na nakapagpapatuloy ng mga nagbabasa ba kayo? Ano? Ng mga anghel. Lingid sa kanilang kaalaman. Yung sa English, sabi kasi dito, let love of the brother and sisters continue. Do not neglect hospitality to strangers, for by this have entertain angels without knowing. I mean, sa dami ng mga bagay na maaari mong sabihin pagkatapos mong sabihin na mayayanig at guguho ang kapangyarihan ng mundong ito at ang Diyos ay tumutupo. Hindi ba dapat ang kasunod ay, pag nabasa mo yon, kung ako nito kaya kailangan nyo mag-ayuno araw-araw, mga kapatid. Yan yung kasunod na siguro pwede ko sabihin Hindi ba dapat mong sabihin, kaya kailangan ninyong lumuhod at magsumamo? Di ba? O kaya, magsumamo tayo sa Diyos para sa kanyang awa. I mean, ibig kong sabihin, mabubuting bagay yung sinasabi kong dapat siguro kung ako magsasalita na isusunod ko. Pero hindi yun lang yung kasunod na sinabi. Di ba? Nabasa natin ang susunod din sa David dahil darating yung kahirayan. I mean, nakuha niya na natin yung atensyon ng God. May apoy, tapos ang Diyos ay apoy na tumutupok. Kaya dahil dito, ano yung kasunod na sinabi sa verse 1, magpatuloy kayo sa pagmamahalan bilang magkakapatid. Di ba napansin niyo yung pattern ng Hebrews 13? So gusto niya maging handa para sa kaharian. Gusto, I mean, di ba? Gusto niyo tayo maging ganyan. Gusto niyo bang maging maghanda sa kaharian? Yung tanong, gusto niyo bang maghanda para sa kaharian? Di magpatuloy kayo tayo sa pagmamahalan bilang magkakapatid. At pagkatapos sinabi niya, huwag niyo kalimutang magpakita ng mabuting pagtanggap sa mga estrangero. To be hospitable. I mean, gusto niyo bang maging handa para sa kaharian ng Diyos? Di magpapakita tayo ng mabuting pagtanggap o hospitable. Huwag, huwag lang ninyong mahalin ng mga taong kaibigan niyo dahil meron kayong makukuha sa kanya, no? I mean, mahalin din niyo yung mga estranghero. At pagkatapos, meron pa siyang siningit dito sa verses na ito. Sana nakatingin kayo dito sa scripture, ano? Pagkatapos, ano yung siningit niya? Parang bonus na bagay yon. Sabi, dahil may mga taong nagpakita ng mabuting pagtanggap sa mga estranghero at hindi nila alam na ang mga anghel pala ang kanilang pinakatutunguhan ng merong pagmamahal. Ayun, may tanong ako. Ganyan niyo ba pinaramdam sa inyong mga asawa nung una niyong pinaghanda ng hapunan yung inyong asawa? Anghel pala to. Anghel pala yung asawa. Hindi yan yung ibig sabihin nito. Yung mga anghel na tinutukoy niya, alam natin, di ba? Kayo na nagpa-participate sa Berean Fellowship. Alam niyo na nagpatuloy si Abraham, I mean, nagpatuloy, hindi nagpatuloy. Nagpatuloy si Abraham na sa pakikitungo, di ba? Sa mga anghel na parang panauhin, di ba? At alam natin na may mga talagang pagkakataon, na may mga taong nagpakita ng pagmamahal sa iba. At posible yung mga tao ngayon ay mga nilalang na mula sa espiritual na mundo. Di ba? Okay, balik tayo. Darating ang kaharian. Kaya magpatuloy tayo daw o maging hospitable tayo sa pagmamahalan bilang
Kaya gagawin natin to bilang magkakapatid. I mean, sa 1 Corinthians chapter 15, takay sa 15. Sabi ron, verse 51 na tayo magsimula. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang dali, sa isang kisapata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay daw ay muling bubuhayin at tinamuling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang mabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng mga di nabubulok at ang may kamatayan, ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasalutan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan na nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan yung buong buong kabanata ng Corinthians na mayroong 58 na verses tungkol sa pagkabuhay na magbuli. At sa pagtatapos ng verses na yun, sa kabanatang yan, alam nyo, sumulat kasi si Pablo sa iglesia sa Corinto at sinabi niya, kapag matupad na ang lahat ng ito, tutunugan doon propeta ng mga anghel, sabi niya doon, at ang lahat ng namatay na kay Kristo ay bubuhayin muli at hindi na kailanman mamamatay. At kung buhay ka naman sa oras na nangyari yan, ikaw ay babaguhin at gagawing walang kamatayan. Sabi doon sa scripture, lahat ng mga tao ng Diyos magpakailanman ay hindi na kailanman nakaharap sa banta ng kamatayan. Dahil ang kamatayan mismo ay na raw, nabasa natin ngayon, mawawasak na kasi. Salamat sa Diyos talaga na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Tagumpay laban sa bawat kaaway. Ito yung yung kanta na kakantahin natin no? I mean, na para bang na yung kapangyarihan ng kadaliman ay wala ng kapangyarihan at hindi na kailanman magiging banta sa atin. Darating yung araw na magkakaroon tayo ng huling libing. I mean, ang libing ng kamatayan mismo, yan yung huling libing na gagawin natin. Pagkatapos niyan, wala ng kamatayan. Wala ng pagduluksa at wala ng libing na mangyayari kailanman. Kaya dito sabi sa verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matinag. Maging masipag kayo palagi. Tingnan nyo, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyo hindi masasayang. Tingnan nyo yung verses. Hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Diba tinapos ni Paul yung kabanatang yan sa pagsasabing darating ang pagkabuhay na magmuli. Wala ka nang dapat katakutan. Hindi mo na kailangang matakot sa kamatayan. Lahat ng ginawa mo para kay Jesus Christ ay may halaga. Maging malaki man o maliit. Ano mang ginagawa natin mo sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa pagsasakripisyo para sa Diyos, sulit. Sa huli, hindi ito masasayang. Sulit ang mamuhay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa para sa kaluwalhatian ni Ama sa pangalan ni Jesucristo, kahit walang nakakakita at kahit pinagtatawanan ka dahil dito kasi alam natin meron tong kabuluhan at meron tong layunin dahil darating ang pagkabuhay na magbuli. Yan yung pagbabalik ni Jesus Christ. Isa ito sa mga bahaging kapag nabasa ko nga o nabasa natin, talagang sabi ko, mapapasabi ka ng wow eh. Yun na lang ang sasabihin mo. O sige, sabihin nyo, wow, ewan ko. Kung excited kayo, marinig yung mga bagay na yan. Pero talagang mapapasabi ka ng wow pag narinig mo at ikaw mismo ang magbabasa yan. Ang tanong, ano kaya yung susunod niyang sasabihin? I mean, mas lalo pa ba tayong hikayatin? Tingnan natin yung sinulat ni Paul sa mismong kasunod na talata. No? Tapos na yung verse 58 o tapos na yung chapter 15. Punta tayo sa 16. Sabi rito ng 1 Corinthians. Verse 1. Ngayon naman, tungkol sa inyong tanong tungkol sa perang kinokolekta para sa mga tagasunod. Sunod-sunod lang to yung binabasa natin. Tagasunod ni Kristo sa Jerusalem. Gawin yung sinasabi ko sa mga iglesia sa Galatia.
tuwing unang araw ng bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay magtabi ng bahagi ng inyong kinikita. Huwag niyong hintayin na dumating ako bago niyo tipunin ang lahat. Kapag dumating ako, bibigyan ko kayo ng mga sulat at mga taong pipiliin niyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. Ay kasi ganito ang kwento niya. Noong unang panahon, talaga matindi yung pag-uusig na nararanasan ng mga santo o mga banal o mga kapatid natin sa Jerusalem, no? Dumaraan sila sa matitinding paghihirap at yung mga yan, yung mga unang mananampalataya, unang tumanggap sa salita ng Diyos, sa nangyari noon kay Jesus Christ. Marami sa kanila, talaga personal na nakakakilala kay Jesus Christ. Talagang nakasaksi sila. Naroon sila nung buhay pa si Jesus Christ, naroon sila nung namatay si Jesus Christ, at naroon sila nang muling pagkabuhay. Yan yung sitwasyon dito sa sinusulat ni Pablo, no? Kaya para bang habang patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos ng araw na yon sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung mga iglesia, nagtitipon sila ng mga salapi o ng mga pera at pinapadala nila yan kay Pablo at sa iba pang mga misyonaryo upang matiyak na naaalagaan ang mga kapatid sa Jerusalem. Di ba? Okay, darating yung kaharian ng Diyos, yung pinag-usapan natin. Ibigay mo talaga sa Kanya yung buong buhay mo. Yan yung gusto sabihin ni Pablo. At tiyakin din ninyong maipon ang tulong na kailangan para masuportahan ang mga nangangailangan. Yan mismo yung kasunod niyang sinabi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi yan ang susunod kong sasabihin, no? Kung ako magsasalita. Marahil na sabihin ko, alam ko darating ang kaharian, ganito ang gawin natin. Tawagin natin yung worship team, magkaroon tayo ng isang gabing kantahan. Tapos sa dulo, magpapakita ko ng slide, tapos sasabihin ko, kung gusto niyong tumulong, pwede kayong magbigay. Maaaring ganyan yung aking sabihin, ano? Pero hindi yan ang ginawa ni Paul, eh. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon na nabasa natin kanina, ay hindi masasayang. Ang kasunod niyang sinabi, ngayon naman, sa chapter 16, verse 1, tiyakin natin na matutupad ninyo ang ipinangako ninyong tulong pinansyal para sa mga nangangailangan. Huwag ninyong hintayin na dumating pa ako. Simulan niyo na ngayon ang paglikong ng mga ambag para pagdating ko, sabi niya, madadala ko ito at may bibigay sa kanila. Okay, ngayon, tingnan naman natin ang sinabi ni Pablo sa 1 Peter. Sana maliwanag sa inyo kahit medyo mabilis ako magsalita. No? Verse 7. Sabi niya, malapit na ang wakas. Diba? Sa 1 Peter 4:7, malapit na ang wakas lahat ng bagay. Alam niyo kung ano yan sa original Greek? Yung salitang yan? Dan 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 dan. Hindi yung ganun, joke lang yan. I mean, pero ang sinasabi sa atin ng verse na yan, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ang ibig sabihin yan, malapit na ang katapusan ng panahong ito. Sabi ni Babies kahapon, malapit na talagang dumating si Jesus Christ. Malapit nang matapos ang mundo ng ito, di ba? Ang kadiliman, ang paghahari ng kamatayan, ang paghahari ng kasalanan, ang paghahari ng dyablo bilang prinsipe ng kapangyarihan ng impapawid, malapit ang katapusan ng lahat ng yan eh. Sabi ni Paul, at sabi ni Peter, malapit na rin ang araw ng paghuhukom. Kaya sinabi ni Peter, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya, sabi niya, maging malinaw ang inyong pag-iisip at maging mahinahon ang inyong espiritu upang makapagdasal kayo. Sabi niya, imagine mo, yan yung tamang sasabihin eh. Pagkatapos mong sabihin na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Hindi yung malapit na ang wakas ng bagay. I mean, gumising kayo. Halos 2,000 taon na ang lumipas mula ng isulat ito. Di ba? Kailangan kilalanin ng simbahan o ng kapatiran na malapit na talaga ang wakas ng lahat ng bagay. Malapit na kaharian ng Diyos, parang abot ko ano kamay mo na yan, no? Kaya sabi, gumising na kayo, huwag kayong magpalinlang. Huwag tayong magpalinlang sa mga pabulong o mga bulong ng kasalanan, sa mga bulong ng tukso, sa mga bulong ng masasama, at sa mga tinig ng ating nakaraan na nagsasabing
Ay, may oras pa naman. Tuwing linggo na lang ako sasamba sa Diyos. I mean, hindi. O kaya tuwing Martes lang ako sasamba sa Diyos kasi sa linggo, family affair namin. Ano? Hindi. Malapit ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging malinaw ang inyong pag-iisip at maging bahinao ng inyong espiritu upang makapagpanalangin kayo. Huwag niyo nang hintayin na dumating pa ang krisis bago kayo manalangin. Manalangin na kayo. O manalangin na tayo. Naisip lang ako ng isang linggo. I have a bad days this week. Kwento ko na to kay baby. Sabi ko, may new car talagang ninakaw. Ano? And sabi ko sa sarili ko, habang pine-prepare ko nga itong topic na, nanalangin naman ako before manakaw eh. Pero I discussed it yesterday, ano, sana na dun kayo, hindi nyo na-miss, ano. Pero darating ang kaharian. At alam niyo ba kung ano ang kasunod na sinabi ni Peter dito sa 4:7 na to? Sabi niya, higit sa lahat. Sabihin niyo, higit sa lahat. I mean, ano yung ibig sabihin ng higit sa lahat? Ibig sabihin, parang sinasabi ni Pedro, kung wala na kayong ibang matatandaan sa lahat ng sinasabi ko, itong tandaan nyo. Ito kasi yung pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga sa harap ng light ng pagbabalik ni Kristo? I mean, kailangan nating maging mapagbantay, gising ang espiritu, sabi niya, at masikap sa panalangin. Pero sabi niya dito, higit sa lahat. Verse 8, higit sa lahat, magmanghalang kayo ng tapat. Di ba? Love, a disciple, love sacrifice yan eh. Higit sa lahat, magmahal kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 9, buksan sa inyo. Buksan nyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin nyo ito ng hindi mabigat sa loob. Be hospitable. Di ba? Sa dami ng pwede niyang sabihin, darating ang kaharian, malapit na ang wakas, paparating na ang araw ng paghuhukom. Una niyang sinabi, maging seryoso kayo sa panalangin. Pagkatapos sinabi niya, di ba? Pakinggan niyo to. Kung gusto niyo maging handa sa huling araw, kung gusto niyo maging handa sa pagkabuhay ng magbuli, kung gusto niyo maging handa sa araw ng paghuhukom, panatiliin, nag-aalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. At maging magpatuloy kayo. Mahalin niyo ang mga estanghel, tanggapin niyo sila, hindi lamang sa inyong buhay, kundi maging inyong tahanan at gawin niyo ito ng walang reklamo. Di ba? Pumunta ako kay Lainay dahil gabi na. Ayaw, tapos hindi ako pinatulog din doon sa bahay nila. It's a joke, no? Pero, I mean, di ba? Ngayon, kung makapagpapatuloy, I mean, di ba, alam ko yung iba sa inyo na nagagawa na ito, yung magpatuloy ng mga bisita, pinatituloy. Ganyan naman ang Pilipino eh. Likas ng mga Pilipino yan, ano? Pero, meron na din mga Pilipino na dahil sa sama na ng mundo, ay sandali, hindi ko naman ito kakilala. Alam niyo yung, tama naman yung sinasabi dito eh. Kung alam niyo, kayo, di ba before meron tayong mga home fellowship. Sana nga maibalik na yan, ano? Yan ang problema ng naging ano eh, nung 2020, 2022. So, I mean, kayo na palaging halimbawa na nag-host ng mga fellowship sa bahay niya, di ba? Alam mo, sila lang sa simba, sa linggo-linggo. Alam niyo kung gaano katotoo yan, di ba? Tapos sasabihin niya, bakit darating naman sila? Maglilinis naman ako, siguro ganyan naiisip ni Mapel. Maglilinis naman ako ng banyo. So, I mean, baka naisip mo lang. Ano kaya? Patayin ka na yung ilaw sa banyo. Kasi hindi naman sila marunong maglinis. Hindi naman nila mapapansin yung tanggalin ko na lang yung ilaw doon, putulin ko na lang yung linya. I mean, tapos pagdadating si Estella, sabihin niya, God bless Estella. I mean, joke lang yan, ano? It's just an example. So, malapit na yung araw ng wakas ng lahat ng bagay. Kaya dapat maging malinaw ang ating pag-iisip at maging mahinahon ang ating espiritu. Sandali. Yan ang problema pag naka-open ng Facebook. Okay. Asan na ba ako? Asan na ako? Nandito pala. Ano? I mean, sabi ko, malapit na yung wakas, no?
Malapit na yung wakas ng lahat ng bagay. Kaya sabi ko nga, sabi sa scripture, maging malinaw ang ating pag-iisip at maging mahinahon ang ating espiritu upang makapanalangin tayo. At ang mismong kasunod, nung beses na yan na binabasa natin, na higit sa lahat, panatiling nag-aalab ang inyong pagmamahal sa isa-isa, sabi, sapagkat ang pagmamahal ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ano sabi dito? Magpakita kayo ng mabuting pagtanggap sa isa't isa ng walang reklamo. I mean, nakikita niyo ba yung paulit-ulit na pattern? Darating ang kaharian, kaya kailangan magsakripisyo. Darating ang kailangan, kaya mahalin ninyo ang isa't isa. At maging mapagpatuloy tayo, maging hospitable tayo. Di ba sabi sa Romans 12, maggalak, kanina sinabi ko, maggalak sa pag-asa, magtiya sa gitna ng kapighatian, maging matapat sa panalangin. Parang habang lalo nating nauunawaan na palapit na ang araw ng pagbabalik ni Jesus Christ, lalo din tayong tinatawag na maging tapat sa pagmamalasakit sa isa't isa. At sa verses na ito, partikular na sinabi sa atin, natugunan ang pangangailangan ng bawat banal o santo, di ba? O makakapatid at magsanay ng mabuting pagtanggap. So, nakikita niyo yung paulit-ulit na pattern? Nakikita niyo ba? Darating ang kaharian, kaya mahalin niyo ang isa't isa at maging magpatuloy kayo, sabi niya. Hindi yan ang inaasahan natin susunod na sasabihin kasi ni Pablo eh. Ang iba, ang isipin natin, pag talagang may matinding panawagan, kahit sa ngayon, kahit sa mga pelikula, ginagawa yan eh. Yung matinding panawagan na parang darating na ang kaharian ng Diyos. Anong ginagawa nila? Kaya magtayo kayo ng mga bunker. Sige. Walang problema talaga. Gusto magtayo ng bunker, magtayo ka. Magtayo ka. Pero tiyakin mo may kwarto para doon sa mga bisita. Di ba? Habang nag-iimba ka ng mga delata, siguraduhin mo may sapat ka ring maiahain sa mga estanghero at habang pareho kayo nasa ilalim ng lupa. Di ba? I mean, tugunan ninyo yung mga pangangailangan ng mga banal, sabi niya. At magsanay kayo sa mabuting pagtanggap sa kanila. I mean, alam niyo ba, ang dahilan kung bakit gusto kong maglaan talaga ng oras ngayong umaga para tignan yung iba pang mga talatang ito, ay para makita talaga ninyo ng paulit-ulit na pattern. Makita niyo yung paulit-ulit na pattern. Gusto kong maunawaan na ang motivation sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kapatid o ng mga banal at sa pagpatuloy ay hindi lang dahil magandang gawin ito paminsan-minsan. Hindi yon. Isa ito sa tamang tugon sa nalalapit na wakas. Ganito tumutugon yung mga tao ng Diyos dahil darating ang kanyang kaharian. Ganito namumuhay ang mga tao ng Diyos dahil babalik si Kristo. Ganito kumikilos ang mga tao ng Diyos dahil darating ang araw ng paghukom. Ganito tayo nagsasakripisyo. A disciple loves sacrificially. Di ba? Ganito tayo nagsasakripisyo. Ganito tayo namumuhay habang nananalangin at naghihintay. Tinitugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat kapatid o ng mga santo at nagsasanay tayo ng mabubuting pagtanggap. Sa verse 13 ng Romans 12, sabi doon, makibahagi kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ay, makibahagi. Tapusin ko lang bago ko siya i-discuss. Makibahagi kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang planeta, ay taga-ibang lugar, planeta, sabi ko. Taga-ibang lugar. I mean, sabi dito, contributing to the needs of the saint, practicing hospitality. Kaya itong, ang verses natin sa buong linggo ito, ewan ko ba? I mean, pag-isipan niyo yan mabuti, no? Ano ba pag-uwi niyo? Hinihikayat ko kayong magkalaan kahit ng oras. Yun yung word. Pag-delay nila yan. The Romans 12:13. Dahil ito yung verses na gusto kong ipanalangin natin sa buong linggong ito.
tanungin natin yung God, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Paano ko ito maisa sa buhay? Bakit hindi ko pa ito nagagawa? Ano ang humahadlang sa akin para gawin ang itong sinasabi mo? I mean, gusto ko naman tulungan kayong lang maunawaan ng konti ang ibig sabihin ng talatang ito. Itong verse 13 na ito. Konti lang. Baka makatulong itong gusto kong sabihin sa inyo. Una, tingnan natin yung salitang makibahagi. Sabihin niyo salitang makibahagi. So, ang salitang sinasabing makibahagi. Ito, totoo na to. Ay mula sa Greek word na koineneo. Koineneo. Siguro pamilya na, alam ko na yan. Alam ko na yung salitang yan. Di ba may salitang koinenea? I mean, maaring narinig din yan yung sa inyo, yung ilan sa inyo, yung salitang yan. Actually, galing yan sa salitang, yung pinaka-root word niya is koinenea. O ano yung koinenea? Di ba? Fellowship. So madalas isalin yan sa fellowship o pakikipagbahagi yan, sabi doon. Ito yung larawan ng simbahan na nagtitipon, tapos nagbabahagian, tapos sama-sabang na nakikibahagi sa buhay ng isa't isa. Kaya yung salita makibahagi ay nangangahulugang magbahagi. Makiisa, ano pa ba? Makilahok, makipag-isa sa iba. No? So kapag inisip natin yung salitang makibahagi, ano yung pinahihiwatig niya? Pinahihiwatig nito na sama-sama nating binubuo ang kabuuan. Ha? Hindi ibig sabihin na iisa lang ang taong ang gagawa ng lahat. Ibang usapan na yan. Kaya nga makibahagi. So, halimbawa, kapag may ambagan para sa isang pangangailangan, so sasabihin natin, gusto nating matulungan halimbawa sino ba yung nandyan? Diba sino ba ang lagi niyong tinutulungan? So, sabihin natin na gusto natin matulungan si Perdi, no? Na makarating muli sa Saudi. Pupunta pa ba si Perdi sa Saudi? Alam mo, o kaya makapag-aral yung kanyang anak. So, ang ibig sabihin ng makibahagi ay hindi natin sasabihin, Perdi, ikaw na ang halimbawa, ikaw, Ateng, ikaw na magbayad ng buong biyahe ni Perdi o pag-aaral ng kanyang anak. Ang sasabihin natin ay, pwede ba tayong lahat na tumulong para makarating o makapag-aral yung anak ni Perdi? Halimbawa lang to yung iba sa inyo hindi nabibili ng, o kaya yung iba sa inyo magbibigay ng pabaon para kay Perdi o pabaon para sa kanyang anak. So yung iba magbibigay ng konti, yung iba naman magbibigay ng mas malaki. I mean, unti-unting nabubuo ang kinakailangang halaga. So yun yung ibig sabihin ng makibahagi. So isipin niyo yung isang timba na kailangan mapuno ng tubig, di ba? Bawat isa sa atin may daladalang isang tasa ng tubig. Ang iba sa atin ay mas malaki ang tasa, ang iba naman sa atin maliit ang tasa, pero lahat tayo ay nagdadagdag ng ating bahagi hanggang mapuno ang timba, di ba? Okay, naiintindihan nyo na. Yan ang ibig sabihin ng makibahagi o contributing the needs of, di ba? Kaya yung susunod na salita, sana nakatuon kayo dyan sa scripture. Sabi niya, ano yung susunod na salita? Yung pangangailangan. Di ba? Sabihin nyo pangangailangan. So yung salitang pangangailangan sa Greek ay kereia. Kereia. Na ang ibig sabihin ay kung saan may kakulangan, I mean, kaya yung diwa ng verses na yan, sama-sama tayong nagbabahagi, nakikilahok, at tumutulong kung saan mayroong kakulangan. Anong huling salita? Sana nakatuto kayo. Ano yung huling salita? Mga banal. Di ba? Sino yung banal? Ano yung mga banal? I mean, isa ito sa mga madalas o tawag na ginagamit sa New Testament para kanino? Para kay Stella. Para kay Babel. At para sa ating lahat. Hindi ito tumutukoy sa isang espesyal na uri o mas mataas na Kristiyano. Hindi ito tumutukoy kay Pope Francis. O kaya sino ba yung Pope natin ngayon dito? Mula ito sa isang salitang Greek na hagios
na ang ibig sabihin ay mga banal o mga taong itututuring na banal ng Diyos. Kaya ang tinutukoy ng mga banal ay mga tao ng Diyos. Ang kapwa natin, mga mananampalataya. So, hindi ibig sabihin nito na hindi natin mamahalin o tutulungan ng mga nasa labas ng iglesia. Ginagawa natin yan. No? Pero ang partikular na tinutulong ngayon ng talatang ito, ay tinatawag tayo makibahagi sa pagtugon sa pangangailangan ng mga banal. Kanino? Sa ating mga kapatid kay Kristo. Maaaring mahirap tanggapin para sa ilan sa inyo na kung may kayo, ay may mananampalatayang puspos ng Espiritu ng Diyos, saan kayong banal eh? Pero yung tingin ng Diyos sa inyo eh. Anong magagawa mo kung yung tingin? Pero ito ang punto ng verses nito. I mean, in light sa mga nalalapit na kakaharian ng Diyos, tinatawag tayo maghanap ng maglugar kung saan may kakulangan at makibahagi sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid kay Kristo. Yung makibahagi tayo sa mga pangangailangan ng banal. I mean, punta kayo sa chapter 2 ng Acts. Ito yung isang bagay na matagal na ginagawa ng iglesia eh. Hindi ito bagong idea. Hindi ito nagsimula dahil may mga mortgage, kuryente, renta o iba pang bayarin. Mula pa sa pinakaunang iglesia o simbahan at church. Ganito na yung ginagawa ng mga tagasunod ni Kristo. Sabi sa Acts 2, verse 41. Sabi yan. Kaya ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo, nagdagdagan ng mga alaga na may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat at sumasamba mga ari-arian ay tinuturing na parang ang napagbilan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipira-pirso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Fellowship yun ang sabi diyan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng alin, ng tao. At ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nilililigtas. Kaya kung mapapansin niyo, yung passage na ito, makikita ninyo talaga nagbabahagian sila sa isa't isa eh. Kung mayroong bagay na kulang sa akin, tinutulungan mo akong matugunan yung pangangailangan niyan. Nagsasalo-salo tayo sa pagkain, nagtutulungan bilang pamilya. Alam niyo ba na may isang mahalagang bagay dito? Na may tunay talaga na pagbabahagian. Hindi ito komunismo ha. Hindi ito komunismo. Dahil walang sapilitan dito sa ginagawa nila. Pamilya ito. Binago ng Diyos ang kanilang mga puso. Binago ng Diyos yung kanilang mga puso nang ipinangaral ni Pedro yung kanyang unang sermon. At maraming tao yung sumasampalataya kay Kristo bilang Misaya at nagbabautismo. Alam niyo ba pagkatapos ng sermon, sinabi ni Pedro, ngayon ganito nangyari sa atin, ilabas na ninyo ang inyong mga checkbook. Kaya kayong maraming pera, kailangan nyo magbigay ng mga konti lang, sa mga konti lang ang pera. Kung hindi, hindi magtatagumpay tayo, no? Sige na, bilisan nyo. Hindi ganun yung nangyari, Ang nangyari ganito, nagkaroon ako ng para bang yung kanilang sitwasyon ng araw, kaya sila ganun na lang yung impact nun. Parang naniisip nila, nagkaroon ako na ngayon ng bagong kapatid kay Kristo. Nagkaroon din siya ng bagong kapatid. Nakilala ko ang bagong kapatid na babae kay Kristo. At sama-sama kaming nagagalak dahil malapit na yung kaharian ng Diyos. I mean, buhay si Jesus Christ at pinagkalooban niya ako ng awa. Yan yung naisip nila nung araw na yon. Pero mo, 40 days lang ang nakalipas, naroon sila sa Jerusalem, sumisigaw sila na ipako siya sa krus. Pero ngayon, parang nakita ko yung inisip nila. Nakita ko yung aking kasalanan. Nagsisi ako doon, nagpabautismo. Ngayon kasama ko na yung bagong kapatid na lalaki at babae kay Kristo. I mean, nagsasalo-salo kami ng pagkain. Hindi namin ito plinano. Para bang, nung pumunta ako doon, andun ako lang ay tinapay. Sabi naman ng isa, ako rin, hindi naman ako nagbabalak na magtagal doon. Keso lang yung dala-dala ko doon nung pumunta ako. Yung isa naman, nagtinginan sila, tapos nag-isip sila, ano kaya ang gagawin natin? Tapos may biglang dumating na isang kapatid na babae at nagsabi, hindi ko rin naman inaasang mapapabilang ako dito. Pero ang nadala ko lang ay isang kawali .
Alam niyo kung ano, kaya nga raw sabi nila, doon daw nabuo yung grilled cheese. dahil daw sa tatlong ito. Hindi. Joke lang yan. Pero yan yung unang larawan ng iglesia. Acts chapter 4, sabi dito. Nagkaisa, verse 12, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinuturing ni naman ng sarili ang kanyang mga arian kundi para sa lahat. Tignan mo yan. Taglayang dakilang kapangyarihan ng mga apostol at patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tiniglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at pinagbibilhan ay yung pinagbibilhan, pinagkakatiwala nila sa mga apostol, pinamamahagi naman niyo sa ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Pero tandaan niyo, hindi ito sa pilitan. Baka mamaya, sabihin hindi, pinipilit ako ni Joel. O pinipilit ako ng speaker. Hindi. Tandaan niyo, hindi ito sa pilitan. Walang nagpipilit sa kanila dito. Walang nagsasabi kailangan ibenta ang bahay mo o kailangan mong ibigay ang lupa mo. Hindi Pamilya to. Ito ay isang bagay na inilagay ng Diyos. Sana sa ating mga puso, pero sa panahon nila sa kanilang mga puso, nagbago yung paraan ng kanilang pag-iisip tungkol sa kanilang mga ari-arian. Dati, no? Maaaring ganito yung mindset nila. Ay akin to eh. Maaaring ganyan. Pinaghirapan ko to. Para sa akin to. Tapos iilitin lang o bibigay ko lang. Pero nang makilala na si Kristo, nagbago yung kanilang pananaw. Nagsimula silang mag-isip, ano ba talaga ang kailangan ko? Paano ko magagamit ang meron ako para sa Panginoon? Halimbawa, isipin niyo ang isang taong may, napakalawak na lupain. Baka sabihin niya, ay, hindi ko naman kailangan ng lahat ng iyan. 6 feet, 2 by 3, pag namalaya ko. Pero, gusto kong gamitin ang buhay ko para kay Kristo. Siguro maaari kong ibenta ang bahaging ito ng lupa ko, gamitin ng pera para makatulong sa mga nangangailangan o makapagpatayo ng isang bagay na makapagpapala sa iba. Yan yung pagbabago ng puso. Hindi dahil pinilit siya, no? Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil nagsimula siyang tumingin sa kanyang mga pag-aari sa ibang paraan. Ang meron ako ay hindi lamang para sa akin. Maaari ko itong gamitin para sa Diyos. Maaari ko itong gamitin para makatulong sa aking mga kapatid. Di ba napakaganon-ganon? I mean, di ba? Kung isipin mo to, una kayong pumunta sa Acts 6, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano nandun. Isa sa mga problemang hinarap ng iglesia ay tungkol sa pangangalaga sa mga balo. Mga balo. Inaalagaan ng iglesia ang mga balo. Pero lumitaw ang problema na tila napabayaan ng ilang mga balong Greek na balo. Ang ilang kasi sa mga naglilingkod doon noong unang panahon ay mga Hudyo at tila mas nabibigyan ng pansin ang mga Hudyong balo. Samantalang napapabayaan naman ang mga Griegong balo. So anong pinapakita nito sa atin? Huwag nyo na intindihin yung Greek at Jew, no? Ang pinapakita sa atin nito, inaalagaan ng iglesia ang mga mahihina at nangangailangan. Inaalagaan nila ang mga taong mahina at walang masasandalan. Ang mga balo nung unang panahon, yan yung wala ng asawa na natutulong at mag-aalaga sa kanila. Wala silang ibang masasandalan. Pero ngayon meron na sila. Parang ganun yung nangyari. Meron na kami ngayon na masasandalan. May pamilya na sila. Ang iglesia ang naging pamilya nila. Kaya ang isa sa mga unang problemang hinarap ng iglesia bukod sa pag-uusig ay paano natin masisigurong ang mga mahihina at nangangailangan sa atin ay masapat na pagkain. Yan yun. Historically, bakit nila iniisip ang mga bagay na yan? Dahil isinasa buhay nila yung sinasabi sa Romans 12 na makibahagi sa pagtugon sa pangangailangan ng mga banal. Kababasa lang natin. Yan ang ginagawa nila. Tinitignan ko lang kung sino ang nangangailangan. Tinitignan nila kung sino ang mahina. At sinasabi nila na hindi natin sila pababayaan. At hindi naman yung nangyayari noong unang panahon ng iglesia. Nagpatuloy ang ganitong kaisipan sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristyanismo. Meron ako sa inyong babasahin na isa na kung saan history. Alam niyo, noong taong
Hindi ko na i-send to kay Jay, ano? Pero babasahin ko na lang, makinig kayo. Noong year 197, merong isang leader ng unang iglesia na ang pangalan ay si Tertullian ay sumulat tungkol sa ganitang uri ng pamumuhay. Sabi niya, makinig kayo, ha? Hindi ko kasi na-post dito. Sabi niya, iisang isip at puso. Iisa ang ating isip at puso. At hindi tayo nag-aatubiling magbahagi ng ating mga ari-arian sa isa't isa. Ang lahat ng bagay ay pinagsasaluhan natin maliban sa ating mga asawa. Totoo to, ha? Ito yung sinulat ni Tertullian nung nagpatuloy na, wala na sila Paul at nagpatuloy na ang Kristyanismo. Imagine ninyo yun. Diba? Gusto ko to eh. Kaya ako na ibahagi sa inyo. Tama naman, di ba? Lahat ay pinagsasaluhan maliban sa asawa. Yan ang isang bagay na hindi na natin kailangang pag-usapan pa ng matagal. Pero seryoso, ang punto ni Tertullian, ang mga unang Kristiyano ay merong malalim na pakiramdam ng pagiging isang pamilya. Hindi sila namumuhay ng parang, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Kapag may nangangailangan, tumutulong sila. Kapag may mahina, inalagaan nila. Kapag may nag-iisa, tinatanggap nila. Kapag may kakulangan, nagbabahagi sila. Dahil para sa kanila, ang simbahan o iglesia ay hindi lang isang lugar na pinupuntahan nyo tuwing linggo. Pagkatapos ng ilang oras, aalis kayo. Ang iglesia ay pamilya. At bilang pamilya ng Diyos, tinatawag tayong tignan ang pangangailangan ng isa at sasabihin natin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Kung may kailangan ka, tutulungan ka namin. Yan yung larawan ng isang iglesyang tunay na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay, ganito. Karamihan sa atin may sariling bahay, di ba? Yung iba ngayon, hindi lang nagkakaroon ng, ngayon lang siguro nagkaroon ng bahay. Pero, pag may ginagawa kang project sa bahay mo, di ba? Pupunta ka sa Home Depot. Halimbawa, sa sarili mo na yung bahay, gusto mo mag-additional. Pupunta ka sa Home Depot. Tapos bibili ka ng iba't ibang tools o kailangan mo para di ka na manghirap. Dahil ang isa sa natural ng mga Pilipino ay mahilig manghiram ng gamit. Dahil ako dito, bago pa lang dito, sabi sa akin ng lawyer ka, pwede ka bang manghiram ng gamit sa kapitbahay? Sabi ko, parang hindi ganyan ang kultura nyo dito. Bakit ba ako mahiram eh? Di ba? Nakakatuwa talaga kapag may sarili ka ng bahay. Unti-unti mo nabibili yung mga bagay na kailangan mo at matututo kang gumawa ng iba't ibang project ng bahay. Di ba? Sabi ko nga tayo mga Pilipino, likas sa atin yung nagpapahiram ng gamit eh. Kung meron kailangan kang gamit at meron ako, sasabihin ko lang, kung ikaw ay kaibigan ko, bakit hindi mo na kailangan bumili niyan? Hiramin na lang kita. Pag may project kasi ikaw, ganito eh. Lalo, ang dami kong gamit, ano? Alam mo yung ginagawa ko? Bibili ko lang muna yung tools na kailangan ko para sa project na yan. Magandang paraan yan para unti-unti kong makabuo ng sarili kong mga koleksyon ng gamit. At yan yung ginagawa ko madalas. Ano? Kapag merong kailangan akong ayusin, halimbawa sa tubo, sa electrical, ano man, kapag may iba naman akong project sa bahay, binibili ko yung tools na kailangan ko para dyan. Ano? At alam ba ninyo, ano ang nangyari? Kung anong, I mean, dahil sa dami kong gamit, hindi ko na alam ngayon kung saan kung kukunin yung mga gamit na yan pag kailangan ko. No? Kaya bibili ulit ko. Kaya nga, ang dami ko nang magkakaparehang gamit. Pero alam niyo kung ano, okay lang sa akin yun. Diba, kung may kapatid ako nangangailangan, kailangan niya umiram ng tools, gusto kong sabihin, sige, gamitin mo. Kung meron na ako, gusto ko lang ibahagi. No? Gusto ko magbigay o gusto ko lang kasing makatulong. Pero hindi naman ganito laging puso ko. Minsan gusto ko rin isipin, akin to, baka masira mo yan, baka mawala. Pero kung, pero gusto kong matutong magkaroon ng pusong, ano ba yung nagsasabing, kung ipinagkaloob ito sa akin ng Diyos, maaari ko rin naman itong gamitin para naman pagpalain din yung iba. Di ba? Kaya, ang pagtulong sa pangailangan ng mga kapatid o mga badal ay hindi lang isang mga bagay na ginagawa talaga ng simbahan noon. Isa itong makasaysayan o historical na gawain ng iglesia. At isa rin itong palatandaan ng tunay na Kristyanismo. Diba sabi sa 1 John, chapter 3, nalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan.
doon. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay taong napopuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid, halimbawa, nakita ni Itay na may kaya siya sa buhay at nakita niya yung isa niyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? No. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Yan ang isa sa mga palatandaan ng taong tunay na nakaranas ng pagmamahal ni Kristo. Natututo siyang magmahal ng iba. At hindi lang ito tungkol sa magandang pakiramdam, ha? Hindi lang ito tungkol sa affection, hindi lang ito yung mahal kita, brother. Oh, God bless you. Tapos wala naman tayong ginagawa. Ang goal ko lang naman na may kilala na si ano. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa. Kapag may pangangailangan, tumutulong tayo. Kapag may mga kapatid na hihirapan, lumalapit tayo. Kapag may kulang, nagbabahagi tayo. Kapag may nangangailangan ng tulong, at kaya natin tumulong. Hindi natin isinasara yung ating puso. Diba? Dahil ang pagmamahal na langgam natin mula kay Kristo ay hindi nananatiling salita lamang. Kumikilos yan. O ngayon, ganito na lang. Baka may ilan sa atin dito na medyo cynical o nagiging cynical habang nakikinig sa sermong ito. No? Lalo na yung mga matatagal ng Kristiyano. At maraming beses nang nakaranas ng ganitong mga sitwasyon. Kaya ngayon, kakausapin ko muna kayo ng personal. No? Personal. Yung mga pure-hearted sa atin, pwede munang huwag makinig. Pero sige, baka gusto niyo pakinggan sa bahaging ito ng kwento. Personal. Talagang posible. Posible talaga. Kapag pinahiram ko, halimbawa, ng gamit si Eugene, o ba, isang mamahaling tools, baka masira na yun. Diba? Diba? Pakinamin ko si J.A. ng mamahaling tools ko. Posibleng ba ako masira niya? Pero, diba? Posible din na kapag pinahiram ko siya, halimbawa si Tonyo ng kotse ko, baka may mangyari. At kapag sinabi kong may mangyari, hindi ito ibig sabihin na babangga ni J.A. yung kotse ko. Ang ibig sabihin, baka ibalik niya ito na puno ng mga kalat ng tsokolate, no? At takip ng balat ng mga posible yan, di ba? Alam niyo, minsan dahil sa masasamang karanasan natin sa pagbibigay, natututo tayo magsara ng puso eh. Nagiging madamot. Ano? Baka minsan nagbibigay tayo at hindi nagiging maganda yung resulta. Halimbawa, napahiram tayo ng gamit at nasira, nagtiwala tayo sa isang tao pero hindi niya inalagaan ang bagay na pinagkatiwala natin. At dahil dyan, sinasabi natin, ayoko na. Hindi na ako magpapahiram. Hindi na ako tutulong. Bahala siya sa buhay niya. No? At tayo hindi ako kung bakit tayo nag-isip ng ganyan. Hindi ko. Pero minsan ang tamang tugon ay hindi kasi tuluyang pagsasala ng ating puso eh. Minsan kailangan lang siguro natin magkaroon ng maayos at tapat na pag-uusap. Diba? Halimbawa, maaaring kong sabihin kay Jay, Jay, gusto talaga kitang tulungan. Gusto kitang pahiramin, pero napansin ko ilang beses nang iniwang kalat doon sa kotse ko pagkatapos mong gamitin. Kaya ngayon, medyo nag-aalangan muna ako ipahiram ulit sa'yo. Hindi ibig sabihin niya na ayaw ko na siyang tulungan. Hindi ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Sa katunayan, maaaring ito pa ang maging pagkakataon para matakulungan ko siya talagang lumago. Maaari kong sabihin, gusto kitang tulungan, pero kailangan din natin matutunan kung paano pangalagaan ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin. At minsan yan ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang wala tayong boundaries. Hindi rin ibig sabihin na kailangan nating ipahiram ang lahat na meron tayo sa lahat ng oras. Pero hindi rin dapat na dahil sa isang masamang karanasan, ay tuluyan na tayong o na nating isara ang ating puso sa pagtulong sa iba. Kailangan natin matutong magbigay at matalino. Matutong tumulong, matutong magbigay, pero matuto rin tayo magkaroon ng maayos at tapat na pag-uusap kapag may kailangan itama. Dahil ang layunin natin ay hindi ang magbigay eh. Ang layunin natin ay mahalin ang isa't isa at tulungan ang isa't isa na lumago. Kaya kung nasaktan ka dahil sa isang masamang karanasan sa pagbibigay, huwag mong hayaang patigasin nito yung puso mo eh.
Humingi ka ng karunungan sa Diyos o wisdom, alamin mo kung paano ka makakatulong sa tamang paraan at kung kinakailangan magkaroon ng tapat at maayos na pag-uusap, di gawin mo. Dahil ang pagiging mapagbigay ay hindi nangangahulugan, wala tayong karunungan. Ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi nangangahulugang wala tayong pagmamahal. Ang mahalaga kasi ay manatiling bukas ang puso natin sa pagtulong sa ating mga kapatid habang natututo rin tayo maging matalino at responsable sa paraan ng ating pagbibigay. Isa pa, kung talagang naniniwala tayo na ang ibig sabihin ni Jesus Christ ay kung ano mismo ang sinasabi niya at seryoso natin tinatanggap ang kanyang mga silata. Kasi sinasabi niya, di ba? Ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Kapag nagpahiram kayo, huwag kayong magpahiram na umaasang may matatanggap kayong kapalit. Di ba? Nadali ko, di ba? Ibig sabihin, posible na magbalot ka ng tirang pagkain sa isang Tupperware, ipahiram mo ito sa isang kapatid at hindi na iyon babalik pa sa iyo. Okay lang, hindi yan ang cellphone natin ngayon. Pero yun yung mga bagay na kailangan natin pag-isipan at panalangin ngayon eh. Tatanungin natin ng Diyos, Panginoon, ano ang pumipigil sa akin na tumulong sa pangangailangan ng aking mga kapatid? Ano ang pumipigil sa akin na ipakita ang pagmamahal ko sa aking mga kapatid kay Kristo? Yung pagiging barat mo ba? At maaaring iba-iba ang sagot para sa bawat isa sa atin. Para sa ilan, maaaring may isang pag-uusap na kailangan niyong magkaroon. Baka may isang tao na kailangan niyong kausapin ng maayos at tapat upang matulungan din siyang matutong maging responsable sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Diba? Pero, paano sa iba? Maaaring ang kailangan ay siguro mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala ng lahat ay meron tayo ay galing naman talaga sa Diyos. At kung kaya mong ibahagi ang isang bagay na meron ako, o meron ka, kahit hindi na ito may balik sa akin, okay lang. Kahit paborito ko pang Tupperware yan. No? Maaari kong sabihin, Panginoon, iyan naman ang lahat ng meron ako. Kung maibibigay ko ito, tutulungan mo ako magtiwala na ikaw ang maglalaan ulit ng lahat ng kailangan ko. At baka siguro sa susunod, bigyan pa ako ng Diyos ng mas maganda, hindi lang Tupperware, Argento pa. Alam niyo Argento? Silver. Baka mas maganda pa kaysa sa paborito kong Tupperware. At the time, James to, sabi doon, ano ang pakinabang ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay pananampalataya, ngunit wala namang gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung isang kapatid na lalaki na babae namumuhay ng ubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, umayo kayong payapa. Diba? Magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi niyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangang nakatawan ng... Anong pakinabang yun? Anong pakinabang nun? Verse 17, kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa at patay, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya. Pananampalataya walang gawa. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking magawa na ang aking pananampalataya. Verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa? Oy, mabuti yung ginagawa. Ang demonyo naman ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Sabi niya, kung naniniwala kami sa Diyos, tama ba? Oo, isa yan. Sa mga pangunahing pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano, ang pagkakaroon ng tamang pagkaunawa sa Diyos. Naniniwala kang isang Diyos, mabuti. At pagkatapos ay sinabi niya, naniniwala rin dito ang demonyo at dahil dito ay nanginginig sila sa takot. Ay sa madaling salita, ang pagkakilala nila, di ba, sa katotohanan ay mayroong epekto sa kanila. Pero yung pagkikilala mo sa katotohanan, para bang nagiging dahilan lang para lumaki ulo mo. Yun yung sinasabi talaga ng verse. Intindihin yung mabuti. Ganun ang sinasabi ng verse. Yung nanginginig pa, ganyan yan. Verse 20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Di yan nanganganak. Ang paraan kung paano natin ipakita ang ating pinaniniwalaan
Ang paraan kung paano natin ipinapakita ang ating pananampalataya ay saan? Ay sa pamamagitan ng ng pamumuhay na tulad ni Jesus Christ. Love sacrificially like Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapatid, kapag alam nating may pangangailangan, hindi lang natin ito nakikita. Kumikilos tayo upang makatulong. Alam niyo kung bakit? Dahil yan mismo ang pundasyon ng ating pananampalataya eh. Sapagkat ngayon na lamang yung pag-ibig ni Kristo sa libutan, sabi niya, kaya niya binigay. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. May mahal tayo ng Diyos eh, kaya nagbigay siya. Isinugo niya si Jesus Christ sa mundo. Dumating si Jesus Christ upang hanapin at iligtas ang nawala. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang pintuan. Siya yung mabuting pastor. At sa lahat ng yon, isa ang malinaw natin nakikita. Si Jesus Christ talaga nagbigay. Hindi siya nanatiling malayo at nagsabing, sana maging okay kayo. Hindi, lumapit siya, naglingkod siya, minahalan niya ang mga tao at binigay niya yung kanyang sarili. Sa katunayan, si Jesus Christ mismo ang dulang halimbawa ng pagbibigay para sa nangangailangan eh. Binigay niya yung kanyang sariling alang-alang. Kanino? Alang-alang sa atin. Kaya yung pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapatid ay hindi isang bagong idea sa iglesia. No? Bahagi na ito ng kasaysayan ng iglesia. At higit pa roon, sa itong palatandaan ng tunay na pananampalataya. Kung tunay nating nakikilala ang Diyos na nagbibigay ng kanyang anak o nagbigay ng kanyang anak para sa atin, natural na matuto rin tayong maging mga taong nagbibigay. Kung tunay nating naranasan pag-ibig ni Jesus Christ, matututo rin tayong magmahal. Kung tunay nating naunawaan ang dakilang awa na ipinakita sa atin ng Diyos, hindi talaga tayo mananatiling walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Kaya siguro ngayong umaga, gusto kong maging mas practical tayo. No? Pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa pang-araw-araw nito. I want you to listen. Kapag tinignan natin kasi ang scripture, listen to me. No? Makakatulong ito sa inyo at sa atin. At ang kasaysayan ng simbahan, o ng church, the person church, makikita natin talaga na may tatlong pangunahing pangangailangan na paulit-ulit na tinutugunan ng mga mananampalataya sa loob ng pamilya ng Diyos. So ngayong umaga, pag-usapan natin yung tatlong pangangailangan na yan. Ang una, kailangan alagaan ng iglesia ang mga nangangailangan. Sa Acts, nung magbahagi sila ng kanilang mga ari-arian, mga resources at pera, pinamahagi naman ito ng iglesia sa pangangailangan o sa pangangailangan nila. No? Tinutulungan nila ang mga mahihirap, mga nangangailangan, mga balo, mga bata, mga matatanda, mga may sakit. So sa panahon natin ngayon, sa konteksto naman natin ngayon, maaaring kabilang dito yung mga taong dumaraan sa matagal na gamutan. Di ba? Matinding problema sa kalusugan. O kaya naman may mga taong nawala ng trabaho dahil hindi makatarong ang pinagtatanggal o pagtanggal sa kanila. Alam natin yan, no? Kaya naman natin nais ng simbahan na alagaan at tulungan ng mga nangangailangan. Kung naintindihan nyo kanina yung contribute o yung pagbabahagi, kailangan nila ng tulong at ang iglesia ay handang magbahagi ng pera, salapi at iba pang resources para matulungan sila. Diba? Di ba? Sarili kong pamilya na kailangan. Marami sa atin dito. Dito ngayon, sa silid na ito, dito sa Zoom na ito, ang nakatanggap talaga na rin ng tulong mula sa simbahan. Dahil yan naman talaga ang dapat gawin ng simbahan. Tugunan ng mga pangangailangan ng mga kapatid sa pananampalataya. Sinasabi sa atin ng kasulatan na ang ating pera at mga resources ay dapat gamitin upang tulungan ang mga nangangailangan. O pangalawa, sinasabi din sa atin ng kasulatan na ang ating pera at ang mga resources ay dapat din gamitin upang suportahan ang mga taong buong buhay na naglilingkod sa ministry. Halimbawa, mga pastor. Kaya alam niyo naman kung ano yung pastor, ha? Hindi ito yung, pastor ka na, no? Alam niyo yung pastor. Kung hindi niyo pa alam, magbasa kayo ng Bible, no? O staff ng iglesia. Pati na rin ang mga misyonaryo, kung meron man. Ang layunin talaga nito ay matulungan ang mga lingkod na maialay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa simbahan o sa iglesia. So nakikita rin natin ito sa buhay ni Paul noon.
May pagkakataong talaga hindi siya nagtatrabaho. Tandaan niyo may pagkakataong hindi siya nagtatrabaho upang maituon niya ang kanyang sarili sa ministry. Pero may pagkakataon din na alam niyang mas mabuting magtrabaho siya para hindi niya kailangang umasa sa simbahan, depende sa sitwasyon at sa iba pang dahilan. Kaya isa rin yan sa mga pinupuntahan ng ating mga kontribusyon o mga binibigay niyo upang makatulong sa mga nangangailangan at masuportahan ang mga taong buong buhay na nagtatalaga ng kanilang sarili sa ministry. Pangatlong bagay, lalo na sa panahon natin ngayon o sa konteksto natin ngayon, ito, inaalagaan natin yung nangangailangan. Sinusuportahan natin mga taong na sa ministeryo at ginagamit din natin ang ating pera sa mga resources para matugunan yung praktikal na pangangailangan ng komunidad ng simbahan. Sa atin, no? Sa panahon natin at sa konteksto natin. Kasama natin dito yung pagbabayad ng kuryente, yung pagkain nyo. Ewan ko kung bumibili kayo ng toilet paper. Sabihin na natin, di ba? So, halimbawa, may mga event, o kaya subscription, mga instrument, projector, ano pa man, internet, o kaya websites, instrumento, baterya, o ano pa man. Yan yung mga kontribusyon. Ang mga kontribusyon natin ay nakakatulong para matugunan ang mga pangangailangan ng community ng simbahan. At ganun natin ito ginagawa Nagbibigay yung mga Kristiyano ng mga pera upang suportahan ang kanilang lokal na iglesia. Nagbibigay sila bilang parangal sa Diyos at upang suportahan ang kanilang local na simbahan sa pagtugon sa tatlong pangangailangan na to. Diba? Basic. Kaya hindi naman sinasabi ng isang miyembro ng iglesia, halimbawa sasabihin ni baby, pwede ba niyong ibigay sa akin yung phone number niyo? O phone number ng Meralco para ako na lang magbayad ng bill nila? Hindi. Ang sinasabi natin ay sinusuportahan ko ang local na komunidad na ito at magbabahagi ako sa komunidad na ito. At dahil dito, sama-sama tayo pag nagtutulungan, nababayaran yung bill ng ating Meralco. So kapag ginawa natin ito sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng mga mananampalataya sa iglesia, di ba? Diba, nagagawa natin yan. Kaya nagagawa yan. Pero ginagawa rin natin ito sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng pera at tulong sa kapwa mananampalataya. I mean, marami talaga dito sa atin. Talagang nakakarinig ng pangangailangan ng isang tao, no? At pagkatapos talaga tumutulong para matugunan niya. Baka, halimbawa, paano? Baka pag simpleng pakikipagkamay lang, pero meron palang kasamang 100 o 1,000 na nakakatulong para meron siyang pambili ng kanyang anumang pangangailangan niya, no? O kaya naman may nagsasabi, gamitin mo muna yung sasakyan ko sa loob ng ilang araw. Ewan ko kung nagagawa niyo yan. So, dahil gusto nating tugunan ang pangangailangan ng mga kapatid sa pananampalataya. Ginagawa natin yan o gagawin natin yan sa pamamagitan ng iglesia at gagawin din natin yan sa pamamagitan ng direktang pagtulong sa mga kapatid. At kung minsan, hindi lang naman kailangan pera ibigay natin Minsan, paglilingkod lang. Minsan sasabihin mo, oy, o single mom ka, o kaya parehas kayo nagtatrabaho. O, pwede ba? Sige, ako mag-aalaga ng anak mo, no? Kahit isang linggo, pwede ba? Isang araw. Pwede, di ba pwede mong gawin yan? Pwede ka pumunta sa kanila. Pwede kayo pumunta sa bahay ni Timo. Sundin niyo si Timo. Minsan, I mean, di ba? Kahit weekend. Di ba para at least nakakatulong tayo. Baka yung pagtulong, halimbawa, marami yung paraan Baka siguro pumunta kayo sa bahay nila and magtupi kayo ng kanilang mga nilabhan. Di ba? Baka, di ba, pagbili ng groceries, baka gusto nyo mag-iwan ng sobre sa bahay o sa pinto nila, lagyan nyo ng pera, bahala na kayo, pero huwag nyo na sabihin kung sino kayo. Di ba marami tayong pwedeng gawin? Kaya pag wala kang extra money, pero meron ka naman sasakyan at may gasolina naman yung sasakyan mo, kaya, di ba pwede? Kaya pwede kang makatulong sa pangangailangan ng mga kapatid. Dahil talagang marami kang pwedeng gawin.
Kapag may nakikita kang pangangailangan ng mga kapatid, basic lang, tumulong tayo. Tugunan mo yung pangangailangan yan. So, ngayon ang tanong, ano kaya ay pumipigil dito? Una, minsan pumipigil dito kawalan ng kaalaman eh. Sabihin nga natin, kawalan ng kaalaman. Sabihin mo sa sarili mo o kaya sa katabi mo, huwag kang mangmang, huwag kang mangmang. I mean, ang ibig ko sabihin, sa kawalan ng kaalaman ay minsan hindi lang talaga alam ng mga tao kung paano ito ginagawa. Kung bago ka pa lang dito, halimbawa sa simbahan, o bago kang Kristiyano, baka hindi mo pa alam kung paano ito ginagawa. Baka pumapasok ka lang dito at sasabihin mo, wow, ang ganda naman dito, ang saya naman, pero hindi mo naiisip na ang mga kapatid na bahagi ng iglesyang ito ay sama-sama talang nagbibigay upang matugunan yung pangangailangan para mangyari ang lahat ng ito para maluwalhati natin ang ating Diyos. At dahil nagtitiwala sila sa Diyos, pagdating sa kanilang pananalapi. Kaya baka bago ka pa rito, o para sa iyo, mabuti. No? Baka yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa nakakapagbigay para makatulong sa mga pangailangan ng mga kapatid. Hindi mo alam na bahagi pala ito ng ginagawa ng mga Kristiyano. Baka hindi ito na ituro sa iyo, baka lumaki ka sa isang komunidad na hindi ito ginagawa. Kaya isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi ito nangyayari. Pero madali namang baguhin yan. Salamat sa pagpunta nyo dito ngayon. Narinig niyo na kasi yung mga tinuturo ko at nandiyan kayo. Di ba? Kung naririnig nyo, try to practice it. Minsan kasi naman ang pumipigil dito ay ang tinatawag kong kawalan ng pagpaplano eh. Kawalan ng pagpaplano. Kung wala kang plano kung paano gagastusin ng pera mo, talagang di ka kapagbibigay. Gagastos ka ng pera na walang plano eh. May makapagsasabi ba sa inyo na, ay oo nga. Di ba? Kapag walang plano, basta na lang nawawala ang pera eh. Tapos tinitignan mo yung bank statement mo at sasabihin mo, paano nangyari ito? Tapos puro nakalagay doon sa bank statement mo, Jollibee, Dunkin' Donut, McDonald's, o ano pa man. Di ba? 75 times ako bumili ng Dunkin' ngayong araw na ito. Hindi ko kayang bayaran yung mortgage na ito, pero ang dami mong Dunkin' Donut, kaya may diabetes ka na. Yan, joke lang. I mean, di ba? Minsan pumipigil sa atin makatulong sa pangangailangan ng mga kapatid ay kawalan ng pagpaplano, kaya kailangan mong pag-isipan talaga at laruin kung paano mo ito gagawin eh. Alam mo yun, alam nyo ba, karaniwan sa atin, sinisikap o kaya sinisikap ng ibang pamilya, talaga na makapagbigay sila. Halimbawa, yung iba nagbibigay ng 10%. Hindi dahil special o sobrang spiritual ang numerong 10%, kundi dahil madali itong kwentahin. Marami sa atin talaga nagbibigay automatic, no? Dati tutulak ko sa automatic pero ngayon tutulak ko pero naisip ko, itong linggo, sandali lang, automatic naman talaga nababayaran sa panahon ngayon ng mga phone bill. Automatic din nababayaran ng mortgage. Ang dami-daming bagay sa buhay natin ngayon talaga na auto-pay. Kaya bakit hindi ko gawin yung para sa contribution ko sa mga pangailangan ng mga kapatid? Bakit hindi? Sa ganitong paraan, alam kong sigurado mangyayari yan di ba? Dito sa simbahan, talaga meron talagang isang tao dito, may mga tao dito, na may automatic schedule na magbigay Kahit 3,000 lang yan kada buwan. Maliit yan, pero may sasabihin ako sa inyo. Yung 3 buwan ay binibigay ng bawat ng tao sa inyo. Nakakatulong yan para tustusan yung pagkain Ginagamit yan para sa kung anong mga pangailangan ng bata. No? At automatic yan na ibigay sa bawat buwan ay nakakatulong para matustusan yung lahat ng yan. No? I mean, napakalaking pagpapala niyan. Maaring maliit lang na halaga, pero malaking tulong talaga. Malaking tulong. At ang tao ngayon, yung nagbibigay ng ganyan, parang nagsasabi, kasi konti lang itong sa akin, baka konti lang itong kaya kong iba Pero gusto kong makatulong kahit konti mga pangangailangan ng mga kapatid. Di ba? Napakaganda noon. Kaya minsan yung pumipigil dito ay kawalan ng kaalaman o kawalan ng pagpaplano. Pero madalas ang pumipigil sa atin ay tinatawag natin pagiging makasalili. At ang isang salita para sa pagiging makasalili ay kasakiman. No? Sabihin mo sa katabi mo, ay, hindi naman sinabi ni Joel na kasakiman. Pero totoo yan. Alam niyo, mayroong ito yung mga nakalimutan ko isang kay Jerry. Merong isang pilosopo na ang pangalan niya ay si Truman. Ganito yung sabi niya. Nabasa ko ito sa itong libro na ito. No? Ganito sabi niya. Sa unang pagkakataon daw,
I want you to listen kasi hindi ko nga naipost. Sa inaita lang kasaysayan, maraming tao daw sa modernong kanluran ang nakikibahagi sa komunidad. Ngunit ginagawa nila ito bilang mga individual na nagsasarili at inuuna ang sarili. Noon, naunawaan na ang pakikibahagi sa anumang uri ng community ay nangangailangan ng personal na pagsasakripisyo para sa kapakanan daw ng nakakarami. Maging ang community man ay isang unyon ng mga manggagawa, isang PTA man yan, isang konseho yan ng lungsod o isang iglesia, nauunawaan noon na kailangan magsakripisyo ang individual para sa kapakanan ng buong community. Pero ngayon, patuloy pa rin tayong nakikibahagi sa mga community na tulad ng mga nabanggit ko, PTA, Union, ano pa man. Ngunit nabaliktad na ang ating pamantayan ng pagpapahalaga. Ang pakikibahagi ko sa isang community ay nakabatay na sa kung ano ang maibibigay nito sa akin. At kapag hindi na ako napaglilingkuran ng community, aalis na ako. Sa madaling salita, ang community ang naglilingkod sa sarili. Ang mga institusyon ay hindi na mga lugar kung saan hinuhubog ang isang tao. Sa halip, nagiging plataforma na lamang daw sila kung saan ipinapakita ng mga tao ang kanilang sarili. Ang simbahan o iglesia, saan man sulok ng mundo, Pilipinas man yan o America, Africa, na naimpluwensyahan ng ganitong pag-iisip, ay naging isang plataforma para sa pagpapakitang gilas at pagpapakita ng personal. Sa halip na maging isang lugar kung saan hinuhubog ang mga alagad ni Jesus Christ. Kaya, alam niyo kaya ako ito sinasabi? Dahil talagang may pagbabago sa ating kultura. Parang sinasabi natin ngayon, oo, magbibigay ako basta alam kung ano ang makukuha ko kapalit nito. Sa halip na gusto kong magbigay para makatulong ako at maging mas mabuti ang kalagayan ng tao. Kaya talaga yung pagiging makasarili at kasakayman sa puso, yan yung pumipigil sa akin o sa atin na tumulong sa mga pangangailangan ng mga kapatid. Yan ay madalas ganito sinasabi dyan eh. Magbibigay ako kapag nakita ko may mga bagay na talagang karapat-dapat pagbigyan. Di ba? Kapag talagang malala na ang sitwasyon, saka ako magbibigay ako kapag nakikita ko ang pakinabang ng kontribusyon. Pakinabang ng kontribusyon. Mukhang maayos naman ang lahat at may tumutulong naman eh. Kaya siguro hindi ko na kailangang magbigay kapag may humihingi sa akin. Saka na lang ako tutulong. May mga taong laging iniisip talaga ay kung ano ang makukuha nila eh. Hindi kung ano ang may bibigay nila. At ang puso ng tao ay laging hahanap ng paraan para hindi maging mapagbigay at matulungin. Pero hindi yun ang katangian na dapat na ipinagmamalaki natin eh. Ang unang iglesia, the first century church, talagang nakatanggap ng napakalaking biyaya mula sa Diyos. Kaya ang tanong nila ay, anong maaari kong gawin para maging pagpapala sa iba? Hindi ako naman ang hindi yung, ano naman ang mapapala ako dito? Hindi ganon. Ang madalas, isa sa mga pumipigil dito ay ang tinatawag kong reactionary na pag-ugali. Reactionary mentalidad, di ba? I mean, marami nito sa mundo, nakikita niyo yung mga nangangaral na prosperity gospel na lumilipad sa kanilang mga private jet nila gamit ang perang nanggaling sa mahihirap nilang Hebro. Napakasama nun ha. Marami sa atin ang may karanasan sa mga simbahan yan. Ewan ko kung gusto niyo pumunta. Ewan ko gusto niyo lumipad doon, no? Lagi din silang nangihingi ng pera. I mean, nakakasuka. Bawat kilos pera, subukan nyo. Ang ilan sa inyo, talagang ay naging reactionary sa pagbibigay niyo para sa mga pangailangan ng mga kapatid dahil lumalaki kayo sa isang sistema na nagsasabing, kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, hindi ka pagpapalain. Kaya ang naging reaction natin, pag ganyan naririnig ko, ay sige nga, tingnan natin kung ano mangyayari. So yung pagbibigay ay nagmumula sa ganitong pananaw, nagmula sa napipilitan, di ba? Hindi na sa kabutihang loob. Kung ganyan ang tinuturo sa atin, no? Marami sa atin ang nag-aatubiling magbigay dahil nag-aalala tayo
pa kaya ang matitira para sa mga pangangailangan kung tutulungan ko ang iba? I mean, kung tutulungan ko ang iba. Pero ito ang tanong eh. Ano ba ang sinabi ni Jesus Christ? Sinabi niya, mas pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Ang magsasabi, I mean, yung masasabi ko sa inyo na kayong mga narito ngayon, na talagang makakapagpapatotoo niyan. I mean, nung nag-aalala kayo na dapat ba silang maging mapagbigay o kayo? Nung nag-aalala kayo kung dapat ba nilang tulungan ng isang tao? Nung nag-aalala sila kung dapat ba silang tumulong sa mga pangailangan mga kapatid? Pero itong mga taong ito na patuloy na gumagawa ng mga bagay na mga ng tamang prinsipyo, lagi silang inaalagaan ng Diyos eh. I mean, palaging may kagalakan, palaging may pagpapala, palaging may paglalaan ng Diyos eh. Alam niyo yung isa sa pinakakongkretong paraan na nararanasan ko talagang tunay na umiiral ang Diyos? May kaugnayan sa mga pagkakataong nagtitiwala ako sa Kanya sa bagay na ito at nakikita ko talagang kumikilos siya eh. Talagang ba ngayon masasabi mo siya ay para sa akin? Alam ko maraming tao rin dito sa silid nito ang may ganitong patotoo. Kung naranasan niyo yan, sabihin niyo. Kaya maraming dahilan para hindi tayo magbigay. Maaaring, sabi ko nga, pero maaari ninyong harapin at ayusin ang mga bagay na yan sa sarili niyong puso habang pinapanalangin niya. Ngayong linggo, para bang, pero alam niyo ba, marami ring dahilan para gawin natin ito. Tatapusin ko na ito ngayon sa isang pahayag mula sa noong unang iglesia na nagtuturo sa atin kung ano ang pinakamalaking pakinabang sa lahat. Nabasa ko lang ito kay Dr. Pangalan niya, Joseph Hellerman. Babasahin niyo yung libro niya. Marami kayong matututunan sa kanya. So, sabi niya, kung gusto nating magkaroon ng tunay na malawak at kumpletong pagpaliwanag kung bakit daw lumalaganap ang Kristyanismo, kailangan nating lumampas sa ideolohiyang lumampas daw sa ideolohiya, no? Na ibig sabihin sa mga paniniwala at tignan daw natin ang mundo na kanilang tignan din daw ang mundo ng kanilang pakikisalamuha at yung kanilang pag-uugali. Lalo na ang pag-uugali ng mga unang Kristiyano. Kailangan nating maunawaan kung paano sila nakitungo sa isa't isa at sa kanilang mga pagan na neighbor. Sabi niya, kung sasabihin natin ang paglago ng unang iglesia ay dahil lamang sa kanilang mga paniniwala, maaaring hindi natin makita ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit lumago ang unang Kristyanismo. Hindi lamang dahil sa paniniwalaan nila o pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano, kaya naging Kristiyano ang mga tao. Naging Kristiyano sila dahil nakita nila kung paano mamuhay at kumilos ang unang Kristiyano. Sabi niya, si Julian, sabi niya, isang emperador ng Roman na napopuot sa mga Kristiyano at itinuring na banta sa kanyang imperyo ang kanilang paniniwala sa iisang Diyos, ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, isipin niyo na lang, isang taong laban sa Kristyanismo. At siya pa ang emperador ng buong mundo ng Roma. Tapos sinabi niya, bakit hindi natin, sabi niya, bakit hindi niyo ba nakikita yung kabutihan ng loob ng mga Kristiyano sa mga strangers? Alam mo, yung kanilang pag-aalaga sa mga libingan ng mga namatay, yung kanilang mga ipinapakitang kabanalan sa pamumuhay, ay siyang higit na nakakapagpalaganap ng Kristyanismo. Sabi niya, kapag ang mga walang Diyos na Galiliano, tinutuya niya yung mga Kristiyano at tumutulong, hindi lamang sa sarili nilang mga mahihirap, kundi pati rin sa ating mga mahihirap. Nakikita ng lahat ang ating mga tao na ang ating mga tao ay walang natatanggap na tulong mula sa atin. Sa madaling salita, para bang inaaligaan ng mga Kristiyano ang mga tao samantalang hindi yung ginagawa ng pamahalaan. At ang iniisip ng pamahalaan ay mas mamahalin nila ang mga Kristiyano kaysa sa pamahalaan. Pag ganito tayo, no? Dahil hindi ipinapasa ng mga Kristiyano sa pamahalaan ang responsibilidad na yon. Sinasabi nila, ito kami, ito ang ginagawa namin.
pansinin nyo na talagang hindi nilugnay ni Julian ang paglago ng iglesia sa paniniwala sa isang Diyos o sa iba pang mga ideological na bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. I mean, naging kaakit-akit ang kalisang dahil sa paraan ng pakikitungo ng mga Kristiyano sa isa't isa at sa mga taong nasa labas ng iglesia. Oo, kaakit-akit yung paniniwalang Kristiyano. Pero para kay Julian at sa iba pa niyang mga pagan na kapitbahay o panahon, ang paraan ng pakikitungo ng mga Kristiyano sa isa't isa sa kanilang mga paganong kapitbahay ang mas kapanipaniwalang dahilan kung bakit talaga lumago yung unang iglesia. Yan yung ibig sabihin nito. I mean, nagkaroon tayo ng pagkakataong ipakita ang pagiging mapagbigay ng ating Diyos at pagiging mapagbigay ng ating tagapagligtas. At ipakita sa mundo na ganito ang Diyos sa pamamagitan ng pakikitungo nila sa atin ng pakikibahagi nila sa pamilyang ito. Diba? Kaya, Ama, Amang naming nasa langit, dalangin po namin na bigyan mo kami ng puso talagang nagmamalasakit sa pangangailangan ng isa't isa. Yung bang pusong nagtitiwala sa iyo, sumasamba sa iyo at nagbibigay sa iyo ng kalwalhatian habang ginagawa namin ito. O Ama, Amang Yahweh, pinapalalangin ko rin sa aking puso. Alam mo ang mga bagay na pumipigil sa amin na maging mapagbigay. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin ang mga bagay na meron kami. Sa aming tahanan, sa aming bahay. Kaya Panginoon, gusto namin maging mas mapagbigay. Ayaw namin maging barat. Ayaw namin maging maramot. Kaya tulungan mo kami. Tulungan mo kaming lahat, Ama, Amang Yahweh, upang maipakita ka namin ng maayos at maalagaan namin ang isa't isa bilang isang pamilya. Purihin ang pangalan ng ating Amang Yahweh. Dalangin namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen.